Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa ngayon ay may lalagay po natin sa isang salita at itong salitang ito ay kaligtasan, salvation. Tatlong bagay po tungkol sa kaligtasan. Una, the good news is ang kaligtasan po ay para sa lahat. It is universal. It is universal. Makikita natin ito sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula po sa aklat ni Isaías. At sabi po doon, "Now I am going to gather the nations of every tongue." Kahit magkakaiba po ang dialect, I will gather all of them. I will gather all of them. We speak different languages. Magkaiba man tayo ng mga dialects, mayroon pong isang desire ang Panginoon na tayong lahat ay matipon niya as isa. As isa. As one family. Kahit ano pong kulay natin, bahagi po tayo ng plano ng Diyos na maligtas. And that is a good news. That is a good news. Kahit anong height natin, gusto ng Diyos na maligtas po tayo. Maligtas po tayo. Sabi din po, sa unang pagbasa, I will send some survivors where no one has ever heard of me. Nakikita ninyo, kahit yung hindi po nakakakilala sa Diyos, gusto ng Diyos na makilala siya para maligtas. Kahit yung wala sa misa, wala dito ngayon, gusto ng Diyos na maligtas din sila. Na maligtas din sila. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. It is universal. Universal. Pangalawa, sabi sa ating gospel, do your best para makapasok sa kaharian ng Diyos. Strive to enter through that narrow gate. Strive, magsumikap po. Well, yung translation po sa Tagalog, yung isang translation is magpumilit po kayo. Magpumilit. Sa ating ikalawang pagbasa, ang ikalawang pagbasa po ay mula sa sulat ng mga Hebreo. At sa pagbasang ito, inyo pong narinig na ang Diyos, isang bagay ang binibigyan din na mahalaga para sa ating lahat. Ano po iyon? Para sa kaligtasan. Ito po yung disiplina. Disiplina. Dinidisiplina po tayo ng Diyos. Pag mali, iko-correct. Ganun po iyon. Bilang magulang at anak, bilang bahagi ng dambana, nagsusumikap kaya tayo na madisiplina. Disiplina. Alam nyo sa seminaryo, nung nag-aaral ako, mayroon kaming mga formators, kaparian na nagbabantay. Parang mga magulang namin sila. Halimbawa, mayroong home visit. During my time, ang home visit po ay 3 days. Sabi, okay, uwi na kami. Tapos, pag may bumalik na late, alam mo naman, yung mga bata, kung ano-anong dahilan. Father, na-late po kanina, ganito, ganire. Gumagawa ng dahilan. Well, nakikinig ang rektor, pero sinasabi din, kailan yung schedule ng pagbalik? Ganito, okay, may kapalit yan, late ka. Sige, 2 weeks kang walang outing. Ganun sa amin. 2 weeks kang walang outing. Kasi pag pinalusot mo, precedence yun. Pakagayahin ng iba. 2 weeks kang walang outing. Ang tawag po dyan namin ay formative na punishment. At sa 2 weeks na iyon, instead na lalabas ka, maglilinis ka ng CR, ng community. Ganun ang gagawin mo. Instead na lalabas ka, hindi ka pwedeng maglaro ng basketball. Maglilinis ka lang. Now ngayon, nakapaglinis ka na ng CR, natuto ka pa.
Di ba? Sasabihin na ngayon ng bata, ay, di ko na uulitin yon. Mali pala iyon. We don't punish children para lang pahirapan. Hindi. We punish them to learn and to grow. Nako, ngayon ang mga teacher, medyo hirap na sa school, ha? Hirap na. Hirap ng turuan, disiplinahin yung mga bata. Kasi mayroon ng rights ng ang kabataan. Sinasabi nating rights. Di ba? Ganun po sa seminaryo. At sa ating second reading, binibigyang halaga po ang disiplina. Sabi dito, pag mali po yung anak, ituwid. Pag mali po yung anak, ituwid. Mayroong mga magulang na maririnig akong sinasabi, Father, hayaan na natin, anak ko yan. Anak, hayaan na natin kahit mali, kahit nasa kadiliman, anak ko yan. Kahit yung Diyos sinasabi dito, disiplinahin. Pag mali, ituwid. Ituwid. Pag mali, ituwid. At sabi sa second reading, sinasabi dito na lahat ng ito po ay hindi madali. Hindi po madali. All correction is painful. All correction is painful. But only as of this moment. Pero later on, it will bring peace and holiness to those trained by it. It will bring peace and holiness to those trained by it. Now, kung may anak po tayo, hindi natin na ituwid. Nako, ano kaya ang kararatnan niyan sa society? Nako, may hirapan ang society, may hirapan ang dambana, kasi akala niya tama. Yung mali, kasi hindi kinorek. Akala niya tama yung mali, kasi hindi kinorek. Ang pagkukorek po, ayon sa second reading, is an expression of love. It is an expression of love. Nagpapakita po na, ngayon naiintindihan ka na nung bata ako, pinagagalitan ako. Tapos here comes my aunt saying, ay, mahal na mahal ka ng magulang mo dahil pinagalitan ka. Dahil itinuwid ka. Tama nga naman, di ba? Mahal na mahal ka ng magulang mo. Ang pagkukorek po is an expression of love, and it is a symbol of pagsusumikap. Na sinabing magsumikap na makapasok sa makipot na daan. Ako personally, nung nasa isla ako, meron akong isang batang sinama. Tapos later on, siguro namimiss niya yung magulang niya, medyo nagloko. 4 days, nawawala, di na natutulog sa kumbento. Tapos tinawag ko ngayon, paulit-ulit, naging pattern yan. Sabi, mukhang wala akong maitutulong sa iyo. So ito ang desisyon ko. Hindi ko siya binigyan ng desisyon. Ito ang desisyon ko. Uuwi ka sa inyo, baka mas matulungan ka ng magulang mo. Tapos, mag-aral ka din ng mabuti. Magpakabait ka, sundin mo ang mga magulang mo, mag-aral ka ng mabuti, ha? Tapos kung gusto mong pumasyal dito, pwede. Pwede kang pumasyal. Pero as of now, uuwi ka. Kasi I think, mas matutulungan ka ng magulang mo. Kinorek ko na yun many times, pero di pa rin naman, no? So, umuwi siya ngayon. Fast forward. After how many months, na-realize niyang mas mahirap ang buhay doon. Na-realize niyang mali pala siya. Tapos text na siya, Father, gusto ko pong bumalik dyan. Sabi ko, sorry, it so happened na mag-aaral na ako sa Maynila at that time eh. Sorry. Pero I think mag-aaral ako, so hindi na kita maasikaso. We make hard decisions in life, but it must be always for the betterment. Palaging para sa ikabubuti. Kaya nga po si Father Herbert may mga desisyon, di ba?
Hindi naman yun para sa kanya. Hindi naman yun para sa kanya. Pero para sa ikabubuti ng dambana. So magsumikap po. Magsumikap. Pangatlo, sa ating gospel today, dinidescribe po yung pinto ng langit as narrow, makipot. Makipot na daan. Makipot na pinto. Well, I told you, I think, a few days ago, about a story tungkol sa gate ng Jerusalem na malaki. Malaking-malaki. Na kung saan pag umaga at hapon, pwedeng daanan ng tao at kamelyo. Tao at kamelyo. Pero sa tuwing gabi, sinasara po yung pinto, tapos mayroong maliit na pinto sa ibaba na bukas, na pwedeng makapasok ang tao. Pero ang kamelyo hindi makakapasok unless lumuhod ang kamelyo at tanggalin ang lahat ng mga dala-dala. Ang pagluhod po is very symbolic para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagluhod po is a sign of humility. At para makapasok, hindi pala nadadala ang lahat, sarili lang, tao lang. Tatanggalin mo ang lahat, mag-unload ka. Ano man yan, bagay man yan o emosyon. You have to unload everything, including sins, kasalanan. Makipot po ang daan sa langit. And so we have to learn how to humble ourselves and to detach from things. Sabi nga po ni San Agustin, di ba? Well, para makapasok sa langit, 3 bagay ang kailangan. Una, humility. Pangalawa, humility. Third, humility. Humility. And so today, we are being reminded, my dear brothers and sisters, salvation is for all. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Pangalawa, hindi lang po Diyos lahat. Mayroon po tayong share, participation po ang tawag dyan. So, kailangan tayong magsumikap. And thirdly, we must learn how to humble ourselves and to detach from the things that we have, material things that we have in life. Lalong-lalo na ang kasalanan.